Ang pamalit ni Gilas head coach Tim Cone kay Kai Sotto kung sakaling hindi makalaro sa rematch ng Gilas at New Zealand sa third FIBA window, kilalanin. Yun ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kahapon ay naging malungkot ang laban ng Koshigaya Alpas at Mikawa Seahorses ng Japan B-League dahil nga yan sa nangyari sa ating pambato na si Kai Sotto. Hindi lang mga Gilas fans at supporters ni Kaiju ang nalungkot, even ang mga B-League fans lalo na sa community ng Koshigaya. Malaking kawalan kasi si Kai kung sakali sa ating national team at sa team nila sa B-League. Wala pa nga sa halfway ng opening quarter ay napahinto na ang tsansang makabawi ng team nila Kai. Tila dumulas kasi ang kaliwang paa ng ating pambato at napuruhan ang kaliwang tuhod nito na naging sanhi ng hindi na nito pagtuloy sa game. Though nakabalik din sa bench si Kai makalipas ng ilang oras ay hindi na muling pinabalik pa ito sa laro. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang update na inilalabas ang kampo ng Alpas ukol sa naging resulta ng medical ni Kaiju. Kaya hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa lahat kung minor o major injury ba ito upang ma-evaluate ng ating national team kung hanggang kailan ang pagpapagaling nito at syempre kung makakalaro ba ito para sa ating national team. Lalo na't sa next month na ang rematch natin kontra sa gigil na kupunan ng New Zealand na tinalo natin last FIBA window. Kaya naman ayon sa mga reports ay nakamonitor na nga ang ating national team dito kay Kaiju. Pero ganung paman ay kung sakaling hindi makalaro si Kai para sa rematch natin kontra Tall Blacks ay may nakahandang plano na si Coach Tim Cone. Ito nga yung mga malalarong posibleng mag-cover sa kawalan ng Kai Sotto sa New Zealand. Di tulad noon ay problema natin ng mga bigs, ngayon ay may sapat na tayo mga malalaki at matatangkad na mga players na posibleng mag-cover sa posisyon ni Kai Sotto. Ayon kay Coach Tim Cone, ang posibleng malalaro na pumalit kay Kai maliban kay AJ Adu ay sina Japet Aguilar at Mason Amos. Though malayo sa height at abilities si Japet at Amos kung ikukumpara kay Kaiju, ay ang pagiging pamilyar sa sistema ang kayang ibigay ni Japet at Mason. At dahil nga parte sila ng 4-year program ni Coach Tim Cone ay hindi malayong mabigyan nila ng hustisya ang posisyon ng ating pambato. Most likely ay hindi lang abilidad ni Japet at Amos ang magko-cover kay Kai. Parang gagawin ni Coach Tim ay ang 4 bigs ang gagana dito kasama na si Fajardo at AJ Adu. Pero maliban kay Japet at Amos ay open din daw si Coach Tim para sa ibang mga big man na pwedeng makatulong upang hindi maramdaman ang kawalan ng Kai Sotto kontra New Zealand. At dito na nga papasok ang tulong na pwedeng maibigay ng big man mula UP Fighting Maroons na si Quentin Milora Brown. Yes, nito lang ay napabalitang eligible si QMB para sa ating national team at may Philippine passport na daw ito bago siya mag 16 years old. Ngunit under verification pa yan sa SBP. Pero kung sakaling meron talaga ay magiging malaking tulong si QMB para sa ating national team kontra Tall Blacks. Bukod sa size ay tangan din ito ang laruan ng isang modern big man. Kaya abangan natin kung ano ang magiging update dyan. Pero sa other side ay nangyari na kay Kai Sotto ito bago ang November window kung inyong natatandaan. Kung sana ay 2 injury ang natamo niya pero nakalaro pa rin, hindi ba? Kaya think positive lang tayo.